Nangangamoy dalawang titulo na ang mababaklas kay former undisputed light heavyweight world champion Dimitri Bivol. Ito ay matapos magbaba ng kautusan ng IBF na kinakailangan na umanong harapin ni Dimitri Bivol ang kanyang mandatory challenger na si Michael Eifert. Si Bivol na may kartadang 24 wins, 1 loss with 12 knockouts, kampiyon ng The Ring, WBA, WBO at IBF at number 4 sa pound for pound rankings ng The Ring Magazine ay kusang nagbakante na po ng kanyang WBC title noong Abril upang bigyang daan ang ikatlong laban kontra kay Beterbiev. At yun din po ang naging dahilan kaya na-elevate po itong si David Benavides bilang WBC World Light Heavyweight Champion. Hindi pa tiyak kung magkakaroon ng seryosong usapan o negosasyon ang magkabilang kampo ni Bivol at Eifert, pero lumalabas po na mas pipiliin ni Bivol na bakantehin na lang ang kanyang IBF title kesa maipaglaban sa hindi kilalang boksingero tulad ni Michael Eifert. Sakaling bakantehin po ni Bivol ang kanyang IBF title, dalawang titulo po ang nabaklas sa kanya, WBC at IBF, mula nang mapanalunan ng undisputed title kontra kay Beterbiev nitong Pebrero. Pero sa mga amigos nating hindi nakakaalam, nauna na pong ipinag-utos ng IBF na si Beterbiev ang dapat lumaban kay Michael Eifert noong nakaraang taon ng Oktubre, matapos talunin ni Beterbiev si Bivol. Pero dahil nagkaroon nga po ng rematch itong si Bivol at Beterbiev at natalo si Beterbiev, natural lang na manahin ni Bivol ang obligasyon ng pagdedepensa ng IBF title. Pero sakaling i-vacate ni Bivol ang titulo, malamang na si Eifert ay makakalaban si Conor Wallace, ang number 2 contender sa IBF. Pero pareho po silang wala sa top 10 ng The Ring Magazine sa light heavyweight division. So yun nga po ang nakakalungkot sa parte ni Dimitri Bivol dahil may mga boksingerong kahit 2 taon nang hindi dumedepensa ng titulo, hindi po tinatanggalan ng titulo. Samantalang si Bivol 5 buwan pa lang po mula nang maging undisputed champion, pero magdadalawang belt na po ang mawawala sa kanya. Hindi ko malaman kung bakit pinapayagan ng mga sanctioning bodies na maging mandatory challenger ang isang boksingero na hindi naman talaga universally recognized, tulad nito si Michael Eifert, number 48 sa buong mundo. Tapos papersahin mo si Bivol na labanan yan. Dapat nga po ang trabaho ng mga sanctioning bodies tumulong na makapagkasa ng mga laban na the best versus the best. Tulad nga po niya, nobody's asking for that fight. May unfinished business pa si Bivol at Beterbiev, ba't hindi mo nahayaang matapos? Malasahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha, sino man ang mabunot